Okay, so magandang hapon mga kabakyard at welcome sa ating channel, Kabakyard Vlogs. Nandito na naman tayo upang mag-share ng ating konting kaalaman tungkol ito sa pagkondisyon ng 21 days conditioning. So paano nga ba mag-kondisyon ng 21 days conditioning? Ang 21 days conditioning ay isang complete na program para sa paghahanda ng ating manok panlaban. So itong hawak natin ngayon is ang build nito Boston. At unang gagawin lang natin mga kabakyard is selection. Una, magsisilik tayo, ispar natin ang ating manok, din pipili tayo ng may makitaan tayong may potential doon sa spar, ay yun ang isilik natin at ipiprepare. So day 1, ang gagawin natin, sa umaga pakainin na natin ng 30 grams, then sa hapon fasting. Pagdating sa gabi naman ay purgahin na natin. So magpurga kayo 7 PM or 8 PM, pwede yun. Then kinamagahan, liguan natin. Sa hapon, bigyan natin ng 0.5 na inject. Nakadepende sa inyo kung ano yung gamit yung inject. So ako hindi ako nag-endorse ng anumang gamot dito. Ako na-share ko lang sa inyo kung ano yung nakasanayan kong gamitin at yung nahiyangan ko. So ang ginagamit ko is yung Bilamil kasi maganda siya, liver extract. And then pagdaling sa train, sa deworm yung manok niyo, huwag niyo muna isabak sa train. So bago niyo siya isabak, day 3 na. Pagdating sa day 3, isasabak niyo na sa training, pero mild lang muna. Huwag niyo agad na i-hard kasi ang manok na galing sa hindi nagagalaw sa cord, hindi na nasa spar, so maninibago, mananakit yung katawan kapag in-hard natin yung training agad. And then ang resulta niyan, hihina sa pagkain. So kapag humina ang manok natin sa pagkain, siyempre babagsak yung katawan, so maapektuhan yung kanyang performance. So ang gagawin natin, mag-start tayo ng train, day 3 na. So day 2, mag-bacteria flushing tayo, and then magbigay sa gabi ng sa hapon 6 PM ng inject 0.5. And then day 3, magbigay tayo ng tablet. Sa akin ang ginagamit ko yung Bullflex. So pag sa tablet naman, nagbibigay ako alas 2 ng hapon kasi ayan o, kagaya ng siguro mga 2 PM na ngayon or magti-3 na. So empty yung butsi ng manok natin. So pag nagbigay tayo ng tablet, ma-absorb agad ng katawan ng ating manok panlaban. So again, sa hapon ako nagbibigay ng tablet, 2 PM or 3 PM pwede, 1 hour before feeding. So sa inject naman is 6 PM. And then ang gagawin natin, pag nag-training kayo ng manok, maganda sa umaga, gigising kayo ng maaga, mga 5 AM, ikahig sampi nyo, mild lang muna, then pahingahan. After feeding ng 7 AM, lagay natin sa limber, pasanbat natin. Yun ay nakakatulong para kung makapal yung sapula ng ating manok, ay may tendencying matutunaw niya, kasi kapag nilagay natin sa limber yung ating manok, kapag natatamaan siya ng araw, galaw siya ng galaw. So yun, parang nakakatulong na rin exercise sa katawan niya. And then after that, after sunbath, lagay natin sa flying pin. So doon naman sa flying pin is na-exercise ng ating manok yung kanyang wings. So yun, nakakatulong yun pang dagdag ng muscle sa kanyang wings sa flying pin. Then after flying pin, ibalik natin sa cord. So pagdating sa hapon, pwede naman kayo maglagay sa kaskasan or morning sa umaga. So yun, after natin na maglagay sa kaskasan, pitikan natin ng konting patoka para yun ay kakaskasin ng ating manok. Pag stag yung ating inihahanda, ang gagamitin nating ipakaskas ay pwede yung dry na dahon ng saging, kasi para malambot, hindi magkaroon ng hindi manigas yung hita, yung muscle ng ating manok, hindi magkaroon ng muscle bound. So kapag kak naman, pwede yung balat ng mais. Yun, gagamitin natin yun na kaskasan ng ating manok panlaban. And then day 4, magbigay kayo ng tablet ulit. So depende sa inyo kung ano yung ipapares nyo na tablet. Sa akin yung pinapares ko niyan is yung Immunolac. So 3 araw magkasunod na gamot,
then 2 araw na pahinga sa gamot. So kailangan nyo rin i-rest yung ating manok sa gamot. Huwag yung araw-araw ka magbigay kasi may tendency mag-o-off yung ating manok. And then importante rin pag nagka-condition kayo is kinakahig sampi nyo, pinapagalaw nyo yung manok nyo kasi para makapag-release siya ng energy. So para makaiwas ng off. So yun, pagdating naman sa spar, ako sa loob ng 21 days, 3 beses ako mag-spar. So pag big event yung sasalihan nyo, ang gagawin nyo, mag-spar kayo 9 AM and then mag-spar kayo ng 2 PM sa kunya halimbawa second spar na, or at saka yung mag-spar din kayo ng 8 PM. So ang purpose nun, pag sa big event kasi minsan ginagabi yung laban natin, so para yung manok natin sanay sa ilaw maglaro. And then pag inumaga naman yung labanan, so at least sanay yung katawan ng manok natin na pagdating sa ganung oras is lumalaban pa rin sila. And then usually sa pag-hack fight yung sinasalihan ko is 2 PM lang ako nagsaspar. 2 PM. So minsan sa gabi sinasampi ko rin sa ilaw para masanay sila sa ilaw kasi pagdating sa loob ng sabungan, di ba maraming ilaw, so kailangan sanay yung manok natin doon para hindi tutunganga pagdating sa laban. So ayun, and then 10 days before the fight, magpurga kayo ulit. So mag-deworm tayo ulit. Kahit wag na kayo mag-bacteria flushing, i-deworm nyo lang, and then after that mag-apply ulit ng vitamin. So ang ginagawa ko sa akin, alternate 3 days na magkasunod yung gamot. So kapag halimbawa nakapag-rest day na ako ng 2 days, naka 3 days na ako na magkasunod ng gamot, 2 days na rest day, pag nag-apply ako ulit ng gamot, 0.3 na inject. Kapag malayo pa yung laban, pwede kayo mag-inject sa kaliwang dibdib. Pero pag malapit na yung laban, huwag na kayo mag-inject sa kaliwang dibdib kasi nakaka-apekto yun sa paa ng ating manok. Pag gumalaw, masakit. So sa kanan kayo mag-inject pag malapit na yung laban. So ayun, ang ulit, kapag nakapag-rest na ako ng 2 days sa gamot, mag-apply ako ulit ng inject, 0.3 na lang, and then 2 tablet ulit na magkasunod. So 3 days ulit yun na magkasunod yung gamot. Kapag nag-train din kayo ng manok, hindi rin araw-araw, bigyan nyo rin ng rest day yung manok. Huwag yung araw-araw kasi may stress din masyado yan, pangit din pag araw-araw. So dapat pag nag-train kayo, mga 2 araw na magkasunod, pahingahan nyo rin ng mga 2 araw din para makapag-relax naman ng kaunti yung manok. Huwag yung araw-araw. Kasi kapag inaraw-araw natin, yun nga, may tendencying titigas na yung muscle ng ating manok. So magkakaroon na ng massive bound. Ang labas niyan, meron minsan na pag umat yung ating manok is lagpas kapag masyadong matigas yung muscle. So kailangan yung katamtaman lang na hipo. Medyo katamtaman lang yung moisture ng ating manok. So yan. Pagdating naman sa example, final spar na. So nagpa-final spar ako. Ang ginagawa ko dyan, minsan 7 days before the fight or 5 days before the fight, yun, pwede yun. So depende na lang doon kung ano yung nahiyangan ng piliin nyo. Pero sa akin yun ang ginagawa ko. Kapag na-spar nyo na, sa final spar, wag nyo na patagalin. 2 buckle, 3 buckle pag nag-contact, awat agad. And then sa mga nag-apply pala ng anti-stress buster, for like example yung Reload Plus or any stress buster na ginagamit nyo, during spar mag-apply kayo nun kasi kapag nag-apply kayo ng reload, before and after pag nag-travel kayo sa bungan. So yun. So sana before and after pag nag-apply kayo sa bungan, so kailangan ma-immune yung manok nyo dun sa Reload Plus. So kailangan pagka nag-spar kayo, mag-apply kayo nun bago nyo i-spar. And then 3 days before the fight, nag-i-inject ako ng 0.5, then pahinga ng 2 araw, then 1 day before the fight,
nagsusundot ako ng puwento para hindi mawala yung init ng katawan ng ating manok panlaban. Bago ko yan sila ikikip. So ito pala, pagka 7 days or 5 days before the fight, iwasan na nating maulanan ng ating manok. So kailangan sa gabi, ang ginagawa ko niyan, sa kulungan ko na sila pinapatulog para hindi na maulanan. And then sa umaga, ibababa ko ulit. So hindi ko muna yan kinikip na i-keep sa ano. Bago ako mag-keep ng manok is, for example, Sunday yung laban ko, kinikip ko yan sila Friday na ng gabi, ng hapon. So yun, sana nakatulong yung konting ini-share natin sa mga baguhan na nagko-kondisyon para naman pagdating sa laban ay hindi matamlay yung ating mga manok na nilalaban. So yung program ko na yan is subok na. Then marami na rin kaming naipanalo dahil dati akong nag-handler sa isang politiko, so hindi ko na babanggitin yung pangalan. Backyard lang din kami, nasa kulang-kulang 200 lang yung manok namin na inalagaan. So eto ngayon, pang sarili na namin mga gamit na lang tong alaga namin. So ini-share ko lang yung konting nalalaman ko sa pagkondisyon. Yung mga yan is subok ko na yan. So pwede nyo nang i-apply. Kumbaga hindi ako nagtuturo dito nang hindi ko nasubukan. So lahat is nasubukan ko na. So yun, hanggang sa muli. So sana nakatulong doon sa mga bagong nagkukondisyon at hindi pa marunong. Kung mayroon kayong katanungan, pwede kayong mag-message sa baba at sasagutin natin yan. Maraming salamat at magandang hapon. Hanggang sa muli, mga kabakyard.